Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyo. Ayan, pag-usapan natin tong tatlong topics mga kabunyog. Una, doon sa yung district engineer na kinasuhan ni Congressman Leandro Liveste. Kinasuhan niya ng bribery at violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon, di ba, bumaliktad yon, nag-file ng kanyang counter affidavit, binabaliktad niya. Hindi raw totoo yung mga aligasyon sa kanya na siya'y nanuhol kay Congressman Leandro Liveste. Pero may kontrasagot na rin. May kontrasagot na rin si Congressman Leandro Liveste. Pag-usapan natin mamaya yan. Kasi may resibo kontra kay District Engineer Calalo, si Congressman Leandro Liveste. Mamaya. Ito. Si Diskaya, si Sara Diskaya at Corley Diskaya, number 1 pala yan ng kontraktor ng mga Duterte. Kaya actually nagpatuloy lang pala sa panahon ni Marcos, pero nung panahon pala ni Duterte, number 1 na talaga yan na kontraktor. Yan. Ito. Sila Harry Roque, sila Eric Celes nananawagan ng people power. People power na daw. Hindi na raw magtatagal itong gobyerno ni PBBM o gobyernong Marcos. Babagsak na daw ito, kaya kailangan daw manawagan na ng people power. Yan ang ni Harry Roque. Okay, so pag-usapan natin to mga kabunyog. Si Congressman Leandro Liveste nag-respect na kay District Engineer Calalo. Doon sa counter affidavit na final ni District Engineer Calalo, dinideny niya na siya'y nanuhol kay Congressman Leandro Liveste. Ang totoo daw nun, siya daw ay in-instigate. Hindi naman daw entrapment yon, instigation daw. At siya daw ay in-instigate ni Congressman Leandro Liveste. Hindi naman daw talaga siya nanuhol dito. Kaya ngayon, mayroon ng sagot si Congressman Leandro Liveste. Sabi ni Congressman Leandro Liveste sa isang official statement na nilabas September 5, pinaliwanag ni Congressman Leandro Liveste, may resibo siya. May resibo siya na yung ang halaga ng bribe na binigay sa kanya ay 3,126,900 pesos. At nakalagay doon ang note na ang total na project cost ng mga kontrata, tatlong kontrata yon, 104,230,000. Kaya 3%, binibigyan ng 3% doon itong si Congressman Leandro Liveste, at ang halaga ng 3% ng 104,230,000 ay 3,126,900. Nakanote doon sa baba ng resibo. Kaya hindi rin naman talaga maidi-deny ni District Engineer Calalo. Ayun, may file, may file ng resibo. Walang ligtas dito si District Engineer Calalo. Yan mga kabunyog, nakalagay doon sa maliit na papel, nakasabay nung perang binigay kay Congressman Leandro Liveste, nakalagay doon na isang proyekto sa Lian, Batangas, ang approved na budget contract is 50,180,000. Yung pangalawa naman ay sa East and West, Lemery, Batangas, ang approved na budget contract ay ang ABC ay 39,200,000. Ang pangatlo ay sa Lemery, Batangas din, sa Barangay Dita. Ang approved budget ng contract ay 14,850,000. Kaya pag tinotal yon, yung 50 million, 39 million, 14 million, ang total noon 104,230,000. Nandun sa papel na nahuli doon sa entrapment. Kaya nakalagay ito, nakasulat total 104,230,000. Tapos may nakalagay na note, 3%. Ang 3%, 3,126,900. Yan yung daladalang pera ni District Engineer Calalo. Kaya mahirap naman talagang sabihin na yun Ang pinapalabas kasi ni District Engineer Calalo, donation yun. Donation. Mayroon daw mga contractors na nagtipon-tipon ng contributions nila
parang para i-donate kay Congressman Leandro Libeste tulong sa mga programa nito. Parang nag-initiative yung mga kontraktor na mag-raise ng pondo, parang donation kay Congressman Leandro sa mga programa niya. So hindi daw yun suhol, hindi bribe, donation. Si District Engineer Kalalo lang ang nagdala nun. So in effect, ganito, hindi dinideny ni District Engineer Kalalo na mayroon siyang dalang pera. At ang halaga ng perang dala niya nga ay 3,126,900. At yun yung nahuli, na-entrap. Kaya lang, ang sinasabi ni District Engineer Kalalo, donation yun galing sa mga kontraktor. So ngayon, ang sabi ni Congressman Leandro Libeste, o ito, may ebidensya yung papel na nakuha doon. Ang nakalagay doon, total amount ng project, 104,230,000. Tapos 3% nun, 3,126,900. Ibig sabihin, yung 3,126,900 na yon ay porsyento na binibigay kay Congressman Leandro, porsyento doon sa mga projects na pinangalanan, yung tatlo. Yung sa Lian, yung sa Sian East and West, at yung sa Dita, na ang total na halaga ay 104,230,000. Kaya hindi yung donation ayon kay Congressman Leandro Libeste. Yun ay suhol. Binibigyan siya ng 3%. At sinabihan daw siya ni District Engineer Kalalo na yung iba pang mga projects, magbibigay din yung mga contractors. Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, may ebidensya, may resibo. Pero, ang sinasabi ng kampo ni District Engineer Kalalo, hindi nila hindi yun lagay, donation. Ang abogado na kasi nito ni District Engineer Kalalo, si Raymond Forton. Magaling na lawyer din ito. So, malinaw na ditong makikita na ang defense ni Kalalo, hindi niya dinideny na may pera nga siyang dala. Hindi niya dinideny na 3 million yung dala niyang pera. Hindi niya dinideny na binigay niya ito kay Leandro Libeste. Pero hindi ang depensa niya, yung pera na yon ay donation. Yun ay galing sa mga contractors, tulong sa mga programa ni Congressman Leandro Libeste. At siya ay, nung nag-uusap na daw sila ni Leandro Libeste, ini-instigate daw siya nito. Hindi daw, kaya ito daw ang nag-uudyok sa kanya na magkano ba, kung magbibigay ang mga kontraktor ng ganito, magkano yun? O halimbawa, kung magbibigay ng 10%, magkano yun? Kaya sabi ni District Engineer Kalalo, si Congressman Leandro Libeste daw ang sa kanya, instigate. Pinapaano daw siya na gumawa ng krimen, hindi daw siya in-entrap. Anyway, abangan natin ang susunod na mangyayari dito. O yan, dito tayo mga kabunyog sa pangalawang natin. Ito palang mga diskaya, itong St. Gerard construction ng mga diskaya, ito ang number 1 sa listahan ng mga contractor sa ilalim ng Duterte administration mula 2016 to 2022. Number 1. Nasa number 1 itong St. Gerard construction. Kaya talaga to, makapangyarihan talaga ito, ma-impluwensya talaga ito sa loob ng DPWH. Kaya ito, at siguro para hindi ma-expose yung kumpanya ng pamilya ni Bongo, kasi siyempre pag yung pamilya ni Bongo yung nakaprontera, makikita kaagad yun, CLTG pa naman. So ang nakaprontera pa rin ng mga na nag-i-implement ng project, yung St. Gerard Construction, pumasok sa joint venture yung CLTG. Kaya di ba may pinag-uusapan tayong more than 800 million na mga projects ng CLTG, ka joint venture ang St. Gerard. Kaya ito talaga yung mga pinapaboran sa panahon ni Duterte. Kaya itong si Mark Villar na sekretary nung panahon ng DPWH, huwag niyang sabihin hindi niya kilala ang mga diskaya. Huwag ding sabihin ng mga diskayang hindi niya kilala si Mark Villar. Obvious yan. Anyway, so ito mga kabunyog, may nakita tayong listahan. Yung top 10 ng mga contractors panahon ng Duterte, ang number 1, itong St. Gerard ng mga diskaya.
pumapangalawa yung Ulticon. Ang Ulticon, dun yan sa Charlie Gonzales, pinsan ng mga Duterte. Davao-based na kontraktor yan. Number 2 yan. Pero ang number 1, St. Gerard. St. Gerard. Kaya ito talagang St. Gerard, panahon ni Duterte na mayagpag ito. Sa pag-iimbestiga ng Philippine Center for Investigative Journalism, lumabas talaga na ito yung number 1. Ito yung number 1 doon sa mga contractors. Kung in terms ng laki ng ilang bilyon, silang nangunguna itong St. Gerard. Kaya nang pumasok yung administrasyon ng Marcos, nagpatuloy lang yung pangunguna nito ng St. Gerard. Ibig sabihin, ito na yung pinapaboran. Paborito ito ng DPWH. Paborito ito ng mga congressman at senador. Kasi yung mga congressman at senador naman, yung mga political dynasties na mga senador kongresista, yan din naman ang nakaupo sa gobyerno kahit panahon ni Duterte, kahit panahon ni Marcos. Kaya kahit nagpalit ng administrasyon, Duterte to Marcos, number 1 pa rin sa DPWH, itong St. Gerard. Kaya talagang napaboran ng todo. Siguro, mataas ang porsyentong binibigay nito sa mga kongresista at mga senador. Saka sa DPWH. Kaya nga ang mga proyekto nitong St. Gerard, hindi lang flood control. Yun ngang controversial na film heritage. Yung film heritage building na binisita ni Lisa Araneta at ni Claire Castro nung isang araw na marami ring mga crack, maraming defects. Contractor pala nun, ano pa rin eh. Ito pa rin Kidiskaya. Yung isang kumpanya niya ang nakakontrata. Kahit nga sa Catanduanes, malayong probinsya, pinost ng bagong gobernador doon, si Governor Asansa, pinost niya na mayroon ding kontrata doon ang mga Biskaya. Kaya matindi talaga ito. Maraming kontrata ito, hindi lang pala flood control. Paborito ng DPWH. Pag may mga malalaking project sa iba't ibang lugar hanggang Visayas, nandun ang St. Timothy, St. Gerard, Alpha Omega, yun. Kaya ano ito? Kaya simula pa pala ng panahon ni Duterte, ito na yung namamayagpag. Kaya pagtanong ni Bato, kailan ba kayo nagsimulang ma-engage sa mga flood control projects? 2016 po onwards. Hindi na nakapagsalita si Bato. Kasi doon pala ito nangungunang kontraktor panahon ni Duterte. Talo pa nga yung ibang mga contractors eh. Sa listahan, ito yung nasa unahan. Pinaburan talaga ng mga Duterte. Kahit yung proyekto ng pamilya ni Bongo, ito yung kinuhang kapartner. Joint venture. Kasi hindi pwedeng magfrontera yung kumpanya nila Bongo eh. Masyadong mau-obvious eh. So nakipag-partner dito sa St. Gerard. Ibig sabihin, yung kumpanya ng pamilya ni Bongo at itong St. Gerard ni Diskaya, ito ang paborito ng mga Duterte. Itong sila Eric Celes at saka sila Harry Roque, nangangarap na naman, magpi-people power na daw. Sinasakayan nila itong galit ng mamamayan sa issue nitong mga anomalya sa flood control. Ngayon, sabi nila Roque, sabi nila Eric Celes, ito na, ilabas na ang galit ng mamayan, mag-people power na. Kaya nananawagan na naman si Roque nung kanyang Black Friday protest. Problema, yung kanilang mga people power na yan, Black Friday protest, nanawagan sila niya noon, ang uma-attend lang na tao, 50. O doon sa EDSA Shrine, 50. Wala. Lalo pa ngayon, ang nananawagan dyan sa people power nila na yan, si Eric Celes, nasa Amerika. Si Harry Roque, nasa Dahig. Paano nila i-organize yan? Kung noon ngang nandito sila mismo, si Eric Celes at si Harry Roque, hindi nila ma-organize yan, kukunti lang tao, lalo na ngayon. Tsaka, hindi yan tulad ng mga, mas mabuti pa nga yung mga bayan muna, Bunyog, Partido Lakas ng Masa, yun, kita nyo. Talagang ngayon, nagrally sa harap ng bahay ni Diskaya, nagrally sa DPWH, nagrally sa Batasan. At sa susunod na mga araw, marami pang naka-line up. Pero itong mga DDS, wala naman to. Wala naman, hindi nila kaya yan. Nangangarap na naman ang gising si Harry Roque. People power na naman daw. Kasi ang sinasabi ni Harry Roque,
Hindi na makakatapos ng 2028 ang gobyernong ito. Hmm? Samantalahin na natin 'to, galit ang taong bayan dahil sa korupsyon. Oh, pero totoo galit ang taong bayan, pero hindi papayag ang taong bayan na magpi-people power tapos ang mananawagan mga DDS, hindi sasama diyan ang mga tao. Kasi ang mga tao alam din naman sino naman ang mga Duterte para manawagan ng people power galit sa korupsyon. Ay corrupt din naman yung mga Duterte. Ay ito ngang si Diskaya, panahon ni Duterte ito eh. Oh, kaya ano naman ang moral high ground ng mga Duterte, ng mga DDS na manawagan ng people power laban sa korupsyon? Ay corrupt din naman sila. Itong sila Diskaya, itong namamayagpag ng mga contractors, mga ano din yan eh, mga Duterte din yan eh. Oh, kaya paano naman ano naman ang moral high ground ng mga DDS na manawagan ng people power? Sinong ilalagay nilang ipapalit kay Marcos kung mapapatalsik ito sa people power? Si Sara Duterte? Lalong hindi sasama ang mga tao diyan. Kaya itong si Harry Roque nangangarap ng gising ito. Ha? Nangangarap ng gising. O, nananawagan na naman, buhayin na naman daw yung kanilang maisog. Yung maisog nila, 100 50 lang yatang sumama doon. 100. Wala yan. Wala yan. Ha? Unang-una, mananawagan sila corrupt din. Wala. Magagalit sila ang mga DDS sa korupsyon, pero yung mga kontraktor, sa kanila rin yun, Duterte rin yun. Nagpatuloy lang sa ilalim ni Marcos, pero sa Duterte, nagsimula na yung mga yan. Ang mga Diskaya na yan, o yung mga wawaw na yan, nandyan na yan eh. O, kaya ano naman ang ang mga officials ng DPWH na yan na nasasangkot yan, sila rin yan, si Mark Villar. Tahimik lang si Mark Villar, pero alam niya lahat ng nangyari na yan. So anong karapatan nilang manawagan ng people power o galit ng mamamayan? Mas ang tama diyan, mabuti pa itong mga bayan muna, Makabayan Black, itong Akbayan, Bunyog, itong mga partido lakas ng masa, nila Liudi Di Guzman, Lux Spirito. Ito, totoo ito. Dahil hindi naman to sangkot sa mga korupsyon na yan. Kaya, yun ang totoong galit ng mamamayan. Pero itong grupo ng mga DDS, sasakayan yung galit ng mamamayan? Hindi. Hindi maniniwala sa inyo. Dahil kayo mismo ay sangkot sa mga katiwalian na yan. Sangkot kayo sa mga korupsyon na yan. Yan ang totoo dyan. Kaya wag ka na Roque, nangangarap ka ng gising. Si Eric Selle sabi niya, nananawagan ako sa ating mga kababayan, ilabas na natin ang ating galit. Ay, wala. Walang sasama dyan.